Welcome po mga kakuya, kung ko Jonathan TV Vlogs, babalik po mga kakuya. So ang topic natin for today po mga kakuya is about sa conversation daw po mga kakuya about sa INC. Dating Katoliko daw siya at natuklasan daw yung tunay na aral sa INC. Kaya ito yung mga delikado talaga mga kakuya, unactive as a Catholic po mga kakuya. Kaya marami ang nahikayat ng mga iba't ibang pastor dahil po sa kakulangan po natin ng kaalaman sa turo ng ating simbahan po mga kakuya. So ayon po sa kanya, no, hindi daw dapat paulit-ulit na ialay si Kristo sa banal na misa. So ito yung nakuha niyang aral sa INC po mga kakuya. So pakinggan po natin mga kakuya ang kanyang kwento. Bago ang lahat, pasok muna intro. Po mga kakuya, nagbabalik po mga kakuya, kung ko Jonathan TV Vlogs po mga kakuya. So bago ang lahat po nga, panoorin po natin ang kanyang video po mga kakuya. Ito po sa simbahan ng Baclaran, ako po'y nagsimulang dumalo sa pagsimba simula ng 1997 hanggang 2012 bago po ako pumasok at maging kaanib ng Iglesia ni Cristo. Sa buong panahon po na ako ay Katoliko, tinuro po sa amin ng mga pare sa misa ng Katoliko na ang misa ay pag-aalay kay Kristo. Pero naunawaan ko po nung nakinig at nag-aral po ako ng aral po sa loob ng iglesia na iyon pala ay labag sapagkat si Jesucristo pala ay naialay na minsan at magpakailanman. Hindi na po pala dapat paulit-ulit na ialay at ihandog si Kristo. Ayon po sa kanya po mga kakuya, no, so hindi daw dapat ulit-ulit ang pag-aalay, no, ang sakripisyo ni Kristo diyan sa banal na Biblia po, sa banal na misa po mga kakuya, no. So ating bigyan natin pansin ito mga kakuya sapagkat marami talaga na biktima nito lalo po sa mga turo ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, no. So ito ay maling-mali talaga mga kakuya, no. So ano bang paniwalang labag sa Biblia, banal na misa dahil sa paulit-ulit na paghahain kay Kristo ay isang maling pagkaunawa sa turo ng Simbahang Katolika. Narito ang paliwanag batay sa Biblia at tamang doktrina ng ating inang simbahan. Ang misa ay hindi po paulit-ulit po mga kakuya na sakripisyo, kundi isang sakripisyo ni Kristo. Mababasa po natin mga kakuya sa Hebreo 10 verse 10, at sa pamagitan ng kalooban na ito, tayo ay pinapaging banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesucristo minsan magpakailanman. No, ikalawa, totoo na minsan lang nag-aalay si Jesus sa kanyang sarili sa krus at iyon ay sapat para sa ating kaligtasan. Ang ikatlo, gayon pa man ang misa ay hindi bagong sakripisyo kundi ang parihong sakripisyo ni Kristo sa krus na ginagawang buhay at kasulukuyan sa atin sa pamagitan ng banal na Eucharistia po mga kakuya. Ikalawa, ang misa ay paggunita at pagkibahagi sa sakripisyo ni Kristo. Mababasa natin sa Lucas 22 verse 19, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ito po ay mababasa talaga natin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inutos mismo ni Jesus na ipagpatuloy ang pagdiriwang ng kanyang huling hapunan kung saan inaalay niya ang kanyang katawan at dugo. No? Ikatlo, hindi ito nangahulugan na ang bagong sakripisyo kundi isang misteryosong pakibahagi sa isang sakripisyong ginagawa niya minsan sa krus. Ang ikatlo po mga kakuya, ito po ang misa ay ang pagtupad ng propesiya sa Malakyas. Mababasa natin sa Malakyas 1 verse 11. Una, sapagkat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang aking pangalan ay maging dakila sa mga bansa at sa bawat dako ay ihandog sa aking pangalan ang isang dalisay na handog. No? So ikalawa, ang propesiyang ito ay natupad sa banal na misa kung saan ang dalisay na handog ay ang Eucharistia, si Kristo mismo. No, ang pang-apat, ang misa ay hindi pagpapako muli kay Kristo. Mababasa rin sa Hebreo 9 verse 24 hanggang 26, si Kristo'y pumasok hindi sa isang dakong gawa ng kamay ng tao, isang anyo lamang ng tunay na santuaryo, kundi sa langit mismo, upang gayon ay humarap sa harap ng Diyos para sa atin. Hindi rin naman upang ihandog niya ang kanyang sarili ng makailang ulit, kundi minsan siyang nagpakita
sa pagkatapos ng mga panahon upang pawiin ang mga kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. So therefore dito po mga kakuya na talaga ang misa ay hindi isang bagong pagpapako sa krus, kundi isang espiritual na pagkilahok sa minsanang sakripisyo ni Kristo na walang hanggang bisa po mga kakuya. Ano ba ang ating conclusion po dito mga kakuya? Ang banal na misa ay hindi labag sa Biblia. Ito ay ang katuparan ng utos ni Kristo na ipagdiwang ang kanyang sakripisyo bilang pag-alaala at pagkibahagi dito. Ang sakripisyo ni Kristo ay minsan lang nangyari, ngunit ang kanyang bisa at biyaya ay ipinagkaloob sa atin. So ano bang sabi dito sa patungkol po sa ating Church Father, patungkol po dito mga kakuya, no? Kung sinuportahan ba ang kanilang mga aral po mga kakuya about sa paulit-ulit daw na sakripisyo ni Kristo about pagdating sa banal na misa sa Hebreo 10 verse 10. No mga kakuya, ano bang sabi dito sa mga Church Father natin? Una, si San Ignacio ng Antioquia, no, sa 110 AD. No, anong sabi niya rito? Magsikap kayo na makilahok sa isang Eucharistia lamang, sapagkat iisa lamang ang laman ng ating Panginoong Hesukristo at iisang tagayang nagbubuklod sa kanyang dugo at iisang altar, kung paanong iisa lamang ang obispo na kasama ng presbiterado at ang mga diakono. So ayan po ang sulat sa mga Pilia del Piano 4 verse 1, no? Ano pang paliwanag dito po mga kakuya? Ang paliwanag dito ay pinakita ni San Ignacio na ang Eucharistia ay kaugnay ng minsanang sakripisyo ni Kristo. Ikalawa, ang iisang altar ay nangahulugan na ang misa ay isang pakibahagi sa isang sakripisyo ni Kristo sa krus, hindi isang bagong sakripisyo po mga kakuya. So take note po ha, yan po ang isang sabi ng ating isa sa mga Church Father. Ang ikalawa, si San Ireneo ng Lyon, no? Sa 180 AD po mga kakuya. Ito po ang kanyang sabi po mga kakuya. Siya mismo, Jesus, no, ang nagbigay ng bagong handog sa bagong tipan na inuhula ng mga propita na ang handog ay dapat ialay hindi ng mga aliping tao, kundi ang kanyang sarili na sa pamagitan ng tinapay, Eucharistia, ipinahayag ni Kristo na ito ang kanyang katawan. So ayan po sa Adversus Heresies 4 verse 17 hanggang 5 po mga kakuya. So ano bang paliwanag natin dito? Anong sabi ni San Ireneo ng Lyon po mga kakuya? No, ang sabi niya, si Kristo mismo ang bagong sakripisyo na ipinahayag sa Eucharistia. Ikalawa, hindi ito nangahulugan na si Kristo ay paulit-ulit na ipinako, kundi tayo ang paulit-ulit na nakibahagi sa isang sakripisyong iyon sa krus. Take note po kaya tayo yung paulit-ulit, no, nakibahagi sa isang sakripisyong iyon sa krus ni Kristo po mga kakuya. Yan po ang paliwanag ng isa sa ating si San Ireneo ng Lyon po mga kakuya. Ang ikatlo, si San Juan Crisostomo noong 347 hanggang 407 AD. Anong sabi niya dito po mga kakuya, no? Dito hindi isang bagong sakripisyo ang ginagawa natin ngayon, kundi inaalala natin ang dating sakripisyo, ginagawa natin ito bilang pagunita sa Kanya. Siya ang ating pari na nag-aalay ng handog na nagpadalisay sa atin. Dito po na magtagpuan sa Homilies of Hebreo 17 verse 3. Ano bang paliwanag dito patungkol sa San Juan Crisostomo? Una, hindi bagong sakripisyo ang misa, kundi ang pag-aalala at pagkikilahok sa minsanang sakripisyo ni Kristo sa krus. Ikalawa, ang pari sa misa ay hindi gumagawa ng bagong sakripisyo, kundi ibinigay sa atin ang bunga ng minsanang sakripisyo ni Kristo. So napakaganda yung paliwanag sa ating mga Church Father po mga kuya, na hindi talaga tugma sa kanilang aral po mga kuya. So talagang tama talaga ang ating aral po mga kuya. Walang iba kundi ang Catholic Church po mga kuya. Pang-apat, si San Ambrosio sa 339 hanggang sa 397 AD. Ito po ang kanyang sabi. Ang ating handog ay ang katawan ni Kristo na minsan lamang ialay at sapat na para sa lahat ng panahon. Ngunit sa pag-aalay natin ngayon, hindi ito bang katawan kundi iyon ding katawan ng ating Panginoon. De Sacramentes 4 verse 14 hanggang 6 po mga kakuya. Ano bang sabi dito? Anong paliwanag natin dito kay San Ambrosio? Una, minsan lang daw nag-aalay si Kristo ng kanyang sarili sa krus, pero sa bawat misa, ang parihong sakripisyong iyon ay ating pinakikibahagian po mga kakuya, no? So ang conclusion ng mga Church Father
ang konklusyon ng mga church father po mga kuya, ito po ang ating sa Eucharistia ay hindi bagong sakripisyo kundi isang sakripisyo ni Kristo na ginagawang espiritual na kung kasalukuyan sa atin. Kalawa, ang misa ay hindi muling pagkapako kay Kristo kundi isang pagkibahagi ng minsanang sakripisyo sa cross po mga kakuya. Ikatlo, ang banal na misa ay katuparan ng utos ni Jesus sa Lucas 22 verse 19 gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So therefore po mga kakuya, si Kristo talaga ang nag-utos na gawin talaga. Hindi tayo gawa-gawa lang po mga kakuya, kundi si Kristo mismo ang so kumali talaga ang conclusion ng mga kapatid natin sa kaibayo natin sa pananampalataya po mga kakuya. Kaya nga tandaan po natin mga kakuya, nakakalungkot talaga kapag unactive nga tayo as in Catholic, no? Kawawa ang ating mga anak. So katulad ni Sir, no, isang pulis na talagang natagpuan niya ang maling aral, no? Bagkus na aralin sana ang doktrina ng ating inasiba. Kaya ngayon ang tinatawag ng mga kakuya, nominal Catholic, no? Binyagang Kristiyano lang pero hindi inaral ang doktrina ng ating inang simbahan. So muli, maraming salamat po mga kakuya, no, sa ating pagsama sa ating video ngayon. Nawa pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng mga anak at Espiritu Santo. Nawa pagpalain tayo at God bless sa ating lahat po mga kakuya.